candidate para kongresista laban kay Martin Sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage, yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 40s, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea Catalina, Pucha, Garcia at Tambaluslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaluslos at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa first legislative district ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito. Kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama. Ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa ng Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga-Leyte, hindi lamang ng mga taga-Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money, mandatory contribution ninyo? Bakit linagak ng GSIS sa tatlong listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder, 2.3 billion na po ito Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun So ito ho, yung ating mga dapat pinag-uusapan. At na 55 minutes na po tayo. Kaya nasabihan na mapuputol na tayo. So
Samahan po ninyo ako sa muli po nating pag-live. Welcome po yung inyong mga tanong. Tuloy-tuloy po tayo. Andyan po yung link ng aking interview kay Binibining Karen Davila. Sana ho'y panoorin ninyo, i-share ninyo, ibahagi ninyo. And again, I'd like to thank Binibining Karen Davila for inviting me at ako'y nabigyan ng oportunidad na magpasukat at magpasuri hindi lamang sa kanya, kundi sa inyo, sambayan ng Pilipino. Muli ho, ako po si Atty. Vic Rodriguez, ngayong 2025 tayo po'y magkaisa. Dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago pag naghatid ng bago sa Senado, number 55. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na nga mga kabosing at narinig na po natin yung buong detalye tungkol nga po sa pag-disqualified kay Nini Bacali mga kabosing. Ito po si Nini mga kabosing is ito po yung katunggali ni Martin Romualdez sa Leyte mga kabosing bilang isang kongresista mga kabosing. Mga kabosing, mainit-init po itong balita mga kabosing sapagkat bago lang po nalaman ng mga ni Nene mga kabosing na hindi po siya kasama sa printing sample ballot mga kabosing. Hindi po kasama yung pangalan niya kasi nga po disqualified disqualified po nga daw siya mga kabosing. Mga kabosing, dapat nga po bang i-disqualified si Nini mga kabosing katunggali ni Martin Romualdez mga kabosing? Bago po yan lahat mga kabosing, mag-comment po kayong lahat mga kabosing sa inyong mga reaction tungkol dito mga kabosing at antabayanan po natin yung karagdagang detalye tungkol nga po sa pag-disqualified ni Nini Bacali mga kabosing. At according to by Attorney Vic mga kabosing, hindi po nakatanggap ng notice from the COMELEC si Nene Bacali mga kabosing tungkol nga po sa kanyang disqualification mga kabosing. Nalaman niya lang po niya ito mga kabosing nung nagprint na po yung COMELEC ng sample ballot mga kabosing. Yun nga po, hindi po kasama yung pangalan niya mga kabosing. Mga kabosing, kung may reaction kayo tungkol dito mga kabosing, paki-comment po dito sa video mga kabosing at ating aantambayanan po natin ang mga susunod na mga balita tungkol nga po sa mga disqualification ni Nini Bacali mga kabosing. Mga kabosing, kung nagustuhan nyo po ang balitang ito mga kabosing, paki-subscribe naman sa channel ko at paki-click ang bell icon para updated ka sa lahat ng mga upcoming latest news ko mga kabosing. Maraming salamat po mga kabosing.